May balat ang hipag ko sa likod. Mamamatay ang sinumang makakita nito. Erwizy, wag mong tingnan, mamamatay ka. Bata ka pa, wala kang alam. Bilisan mo, sabihin mo ulit. Wala akong pakialam, sisilipin ko. Lumayas ka na rito bago pa kita bugbugin. Hipag, ano iyang nasa likod mo? Hindi ko masyadong nakita kanina. Patingin nga ulit. Walang hiya ka. Kung hindi ka takot mamatay, sumunod ka sa akin sa loob. Haha. Erlangzi, wag na huwag kang papasok para tingnan si Hipag. Mamamatay ang lahat ng makakakita. Sasabihin ko ito kay Laudu. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Ano? Takot, sa tingin mo ba natatakot ako? Itikom mo ang bibig mo tungkol sa nangyari ngayon. Baka patayin kita sa bugbog. Bawal nang tingnan tapos ngayon heto ka. Kuya, lumayas ka. Wala kang pakialam dito. Sabihin mo sa akin, paano namatay si Erwizy? Pinilit niyang tingnan ang balat sa likod ko. Tapos ay namatay siya. Bakit narinig ko sa mga kanayon na may ginagawa kayong kalokohan ni Erwizy? At namatay siya sa pagod habang kasiping ka. Mga kanayon. Aling mata ng mga kanayon ang nakakita niyan. Nakonsensya ka ba? Ilang taon na akong nakasama sa iyo. Kailan ba ako nagtaksil sa iyo? Lesiu. Ang malas ko naman. Araw-araw pinag-iisipan ng masama. Wala ka nang ang kwenta. Nananakit ka pa ng iba. Sabihin mo kay kuya, ano ba talaga ang nangyari? Gustong makita ni Erwizy ang balat ni Hipag. At sinabihan pa akong huwag magsasalita. Kundi ay papatayin daw nila ako sa bugbog. Narinig mo na. Hindi ako naniniwala. Ayaw mong maniwala. Pwes, huhubarin ko ang damit ko, tingnan mo mismo. Sige, mula nang makasal tayo hanggang ngayon. Kahit matutulog tayo, nakatalikod ka sa akin. Ngayong araw ay gusto kong makita. Kung anong sumpa ang tinatago mo sa likod mo. Kuya, ayokong tingnan. Umalis ka na rito. Kapag hindi nalinaw ang gulo na ito ngayon, walang matitirang buhay. Alice. Kuya, bilisan mo. Kung nagsisisi ka ngayon, may oras pa. Hindi talaga ako makapaniwala. Hahaha, kuya, ano nang nga? Hindi ko sana tiningnan. Hindi ko dapat tiningnan. Hahaha, kuya, anong nangyari sa'yo, kuya? Kuya, anong nangyari sa'yo, kuya? Anong nangyari sa'yo, kuya? Kuya! Mangzhang! Mangzhang! Naku, pakitawag nga ulit ang mga tao. Namatay na rin ang panganay ng mga liw. Kuya! Akala mo ba kapag ipinaubaya sa panahon? Bakit naman bigla na lang onti, totoo ba? Gusto nyo bang hubarin ko ang damit ko para makita ninyo? Naku, huwag.
Hindi ko kayang tingnan, alis na tayo. Ako, titingnan ko, hindi ka ba takot mamatay? Takot. Pero kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang balat na iyan. Gusto mo ba talagang makita? Sige, papayag ang hipag mo, tayo na. Akala ko ay makikita ko na kaagad. Ang matinding lihim ni Hipag. Pero bakit ayaw mong ipakita sa akin? Nangako ka na sa akin eh. Walang dahilan. Patay na ang lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ako na ang tagapag-alaga mo ngayon. Kung anong sabihin ko, iyon ang masusunod. Noong oras na yon, isa lang ang nasa isip ko. Ang alamin ang lihim sa likod ng hipag ko. Sinabi kong bawal tingnan. Kung hindi ka susunod, matulog ka sa sahig. Hipag, parang awa mo na. Patingin lang kahit isang beses sa balat mo na yan. Gustong gusto ko talagang makita. Kapag 18 taong gulang ka na, ipapakita ko sa iyo. At sa akin. Hay! Gabi na, saan ka pupunta? Ang pasaway na batang ito. 10 taon maghihintay pa ako ng 10 taon. Kailangan kong malaman kung ano ang pumatay kay kuya. At kay pangalawang kuya. Hipag. Gusto. Siya. Hay. Pasaway na bata, ilang taon ding nawala. Naalala mo pa palang may uwian ka. Siya nga pala si Zhang King. Nakita mo na siya noon, anak ni Mang Zhang. Bukas na ang engagement namin. Magandang araw po, Hipag. Ang ganda ng katawan. At napakaganda ng mukha. Sayang naman ang ganda mo at napunta ka lang sa kanya. Nang sabihin ni Mang Zhang na nagkakamabutihan kayo, hindi pa nga ako naniniwala. Heto ang munting regalo ko sa iyo. Oh. Salamat po, Hipag. Hipag, anong nangyayari dito? Mga estudyante sa kolehiyo. Anong pakialam ko kung estudyante? Pare-pareho lang tayong taga na yon. Halikayo, maupo kayo. Ipagluluto ko muna kayo. Ah, Hipag, ito ang regalo sa akin ni King Air sa aking karawan. 18 taong gulang na ako, pwede mo na bang ipakita sa akin? pasaway, kauwi mo pa lang, atat ka na. Bakit, hindi ka ba pinapahawakan ng mapapangasawa mo? Nangako ka sa akin. Ano bang minamadali mo? Balat lang naman iyon. Maghintay ka lang. Kapag ginusto ko na, ipapakita ko sa iyo. Medyo maliit ang tulugan natin. Dahan-dahan lang kayo kapag maglalambingan kayo mamaya. Ah, Hipag, hindi po gagawin iyon ni Liu Tao. Nabaliw na. Kung ganyan ka makatitig sa akin sa harap ng mapapangasawa mo. Baka kung ano pang isipin niya. Baka masira pa ang kasal niyo. Siya nga pala, Zhang King, maliligo ka ba? Humihina ang tubig sa balon ngayon. Kung maliligo ka, sabay na tayo para makatipid. Sige po. Hipag. Hipag. Liu Tao, ganoon mo ba kagusto ang hipag mo?
Kinger, di ba sinabi ko na sa'yo? Ang tatay ko at ang dalawa kong kuya. Silang lahat ay nakakita sa balat sa likod ng hipag ko. Tapos ay namatay sila sa misteryosong paraan. Kaya kailangan kong alamin kung anong lihim ang itinatago ng balat na yon. Naniniwala ako sa iyo. Sayang, hindi ko na naman iyon makikita ngayong gabi. 10 taon na akong naghihintay. Ayoko nang maghintay kahit 1 minuto pa. Alam ko, kaya nga ako pumayag na maligo kasama niya. Kaya nga ako pumayag na maligo kasama niya. Hindi pwede, mamamatay ang makakakita ng balat na yon. Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi talaga pwede. Problema ito ng pamilya ko. Hindi kita pwedeng idamay dito. Bukas ay mai-engage na tayo. Ang problema ng pamilya mo ay problema ko na rin. Sige na, hindi naman ito malaking bagay. Mga edukado tayong mag-aaral. Hindi tayo naniniwala sa mga pamahiin na iyan. King Air, handa na ang tubig. Halika na, papunta na po. Liu Tao, bakit ka ganyan? Tumabi ka, makikita ko na eh. Sinabi ko na ngang tutulungan kita, sinabi kong hindi pwede. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi naman iyon nakakatakot tulad ng iniisip mo. Kahit pasumpa iyon, hindi ako takot. Sabi ng manghula, maliit pa lang ako ay protektado na ako sa mga sumpa. Kaya walang epekto sa akin iyon. Sige na nga. Iguguhit ko na lang sa iyo mamaya. Kinger, bakit Kinger? Kinger, ayos ka lang ba? Kinger. Mabuti naman. Siya nga pala, nakita mo ba kanina? Ano ba talaga ang lihim? Balat. Alam kong balat iyon. Ang tinatanong ko, anong lihim ng balat na iyon? Walang lihim. Ordinaryong balat lang iyon. Paanong nangyari iyon? Ayan, nalaman na ang lihim. Aayusin ko muna ang kwarto. Ay. Hindi ako naniniwala. Kung walang lihim, bakit ayaw mong ipatingin sa akin? Hubarin mo ang damit mo. Gusto ko itong makita ng sarili kong mga mata. Gustong-gusto mo na bang mamatay? Sinungaling ka. Hindi naman talaga sumpa ang balat mo sa likod. Nakita rin yun ni King Air kanina. Pero bakit buhay na buhay pa rin siya? Dahil ngayon palang dumating ang oras ng kamatayan niya. Ay. Ngayon. Anak ko, hahaha. Sinabi ko na sa iyo noon pa, na malas ang pamilya Liu. Pero ayaw mong maniwala. Ah! Ngayon tingnan mo. Pinatay siya ng babaeng aswang na iyan. Aray ko po. Hahaha. Puro kayo malas sa pamilya. Ibalik mo ang anak ko.
10 taon na ang nakalipas dahil sa lihim na iyon. Namatay ang dalawa kong kuya. Makalipas ang 10 taon dahil pa rin sa lihim na iyon. Namatay rin ang babaeng pinakamamahal ko. Tumabi ka. Sabihin mo sa akin kung ano ka ba talaga. Bakit namamatay ang lahat ng nakakakita niyan? Hindi ba't sinabi na sa iyo ng mapapangasawa mo? Ordinaryong balat lang iyon. Kung bakit sila namatay, baka aksidente lang. Impossible. Impossible. Ang babaeng nanligaw sa akin at gustong magpakasal sa akin, bigla na lang tatalon sa bintana, tapos ay mamamatay sa daan. Walang lohika ito. May isang posibilidad lang. Siguradong may nakita siya sa balat mo sa likod. Sinabi ko nang ang wala akong kinalaman sa pagkamatay nila. Hubarin mo ang damit mo at patunayan ko sa sarili ko. Kaya pala ang pagkamatay ng anak ko. Ay dahil sa iyo. Huwag kang lalapit. Kaming mga li. Naging mabuti kami sa iyo. Ang asawa mo, ang bayaw mo. Tinulungan ko sila noon. Tapos ito ang igaganti mo. Nag-iisa lang ang anak kong babae. Pinatay mo siya. Sinabi ko nang ang wala akong kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Para umiwas sa gulo, tinakpan ko pa ng plaster ang balat ko. Siya mismo ang pilit na nagtanggal nito. Binalaan ko na siya. Kasalanan niya kung hindi siya nakinig. Sige, kung sinasabi ninyong, ang nasa likod ko ang pumatay sa kanila. Uhubarin ko na ang damit ko ngayon din. Tingnan natin kung mamamatay rin ba kayo. Patay na ang pamilya ko, patay na ang mahal ko. Ngayon, handa akong isugal ang buhay ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang lihim na ito. Ano ba talaga ito? Ah! Sinabi ko na. Pagkatapos ng engagement nyo, saka mo palang pwede tingnan. Hindi ka pa engaged. Kaya hindi mo pa ito pwedeng makita. Engaged na siya. Pumapayag na akong ipakasal ang anak ko sa kanya. Liu Tao, nakikiusap ako sa iyo. Ngayong araw, kahit anong mangyari, Kailangan mong alamin ang totoong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. huwag po kayong mag-alala. Aalamin ko po ang totoo. Kung iyan ang gusto mo, engaged na ako. Tuparin mo na ang pangako mo. Ipakita mo na sa akin ang balat na yon, hindi pwede, bakit hindi? Xiao Tao, makinig ka sa hipag mo. Huwag mo nang tingnan. Ilang taon na kitang pinipigilan. Dahil ayaw kong matulad ka. Sa dalawa mong kuya na minalas, pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan mo ba ako? O gusto mong pagtakpan ng ebidensya ng pagpatay mo sa mga kuya ko? Namatay sila para maiwan sa iyo ang bahay at ari-arian namin. Napunta ang lahat sa iyo na isang tagalabas. Takot kang malaman ko ang totoo. Kaya ginagawa mo ang lahat para hindi ko makita, tama ba? Tama ba? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Kung gusto mo ng patunay, Pwes, hubarin mo na ang damit mo. patingin. Mahirap pigilan ang taong gustong mamatay. Gusto mong makita, di ba? Sige, ipapakita ko sa iyo. Ah! Ang mga mata ko. Mukhang hindi na gumagana ang mga mata mo. Gusto mo bang sindihan ko ang ilaw? Para makita mo ng mas malinaw. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Titingnan ko ito ngayon ng malinaw. Buisit, ano, nakita mo na ba? Nakita ko na. Nakita ko na, ah. Ang sakit ng mga mata ko, masyado kayatang nakalapit kaya.
Nasunog ang mga mata mo, ah. Siya mismo ang nagkusot ng mga mata niya. Anong kinalaman ko riyan? Ah, siya o tao, kumusta ang mga mata mo? Ayos ka lang ba? Ako parang wala na akong makita. Halika, iuwi kita para lagyan ng gamot, sandali. Akala mo ba atras ako? Kailangan mo itong pagbayaran. Kung bumaho ang bangkay ng anak mo, huwag mo akong sisisihin. Mabuti pa asikasuhin mo na ang bangkay ng anak mo. Malapit nang mag-umaga. Kapag sumikat na ang araw, maaamoy na ng buong nayon ang asim ng anak mo. Napakasama mo. Pagkaasikaso ko sa bangkay ng anak ko, Babalikan kita. Mangzhang, Mangzhang. Anak ko, napakasakit ng sinapit mo, hahaha. Siya o tao, imulat mo ang mga mata mo. Lalagyan ko ng gamot. huwag ka nang magpanggap na mabait. Wala namang problema, ba't ka nagwawala? Sinasabi ko sa iyo, nagkaganyan din ang kuya mo noon. Gumaling lang siya dahil nilagyan ng gamot. Kung mabubulag ka dahil ayaw mong magpagamot, huwag mo akong sisisihin. Siguro mas gusto mong mabulag ako, para walang makakita ng balat mo sa likod, Hindi ka ba titigil? dahil may tinatago ka. Nagkolehiyo ka pa man din. Mahirap ka nang lokohin. Dahil napagtanto mo na rin. Heto, ilayo mo yan, ayoko ng gamot mo. Hay! Ikaw bahala. Pag-isipan mong mabuti. Kung talagang mabubulag ang mga mata mo, panghabang buhay mo nang hindi makikita ang lihim ko sa katawan. Kung magiging masunurin ka lang at magpapagamot, kapag gumaling na ang mga mata mo, ipapakita ko na sa iyo lahat. Halika, tumingala ka. Tandaan mo, bawal kang magalit matapos maglagay ng gamot, kundi babalik ang sakit ng mga mata mo. Tandaan mo iyan. Hipag, magaling na ang mga mata ko. Mabuti naman. Pasaway, lagi mo na lang akong pinag-aalala. Hipag, magaling na ang mga mata ko, patingin na ako, naku. Kailan ako na nga kung ipapakita ko sa iyo? Sabi mo kanina, kapag naging masunurin ako at nagpagamot. At kapag gumaling na ako, ipapakita mo. Kung hindi ko sinabi iyon, magpapagamot ka ba, nagsinungaling ka? Masyado ka lang uto-uto ang tanga mo. Tingnan mo ang sarili mo. Hipag, kung ayaw mong ipakita, huwag mo akong sisisihin kung ako mismo ang kikilos. Bata ka pa. Aray ang mga mata ko. Binalaan na kita na huwag kang magagalit, ngayon bumalik na ang sakit. Bilis, umupo ka rito, lalagyan kita ng gamot. Ano, mas maayos na ba? Wala pa rin akong makita.
Bakit nagkaganoon? Hindi ba umepekto ang gamot ni Mang Son? Hipag, nabulag na ako, anong gagawin ko? Natatandaan kong ito yung bote. Imposible naman. Hipag, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang unang nanloko sa akin. Ito nga iyon, tama. Ganito sana iyon eh. Siya o tao, kumusta na ang mga mata mo? Nakakakita ka na ba? Hindi ko pa makita ng buo. Halika, pupunta tayo kay Mang Son. Huwag na po. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng pumunta kay Mang Son. Siguro dahil nalagyan na ito ng gamot kanina. Kaya nagkaroon ng resistensya. Maghintay pa tayo ng kaunti. Baka maya-maya ay makakita na ako. CJ, kapag nakaramdam ka ng sakit, tawagin mo agad ako. Salamat po, Hipag. Ngayon, alam mo nang mabait ang hipag mo, no? Hipag, alam kong hindi mo ako sasaktan. Pero pagkatapos makita ng mga pamilya ko ang balat mo sa likod, namatay silang lahat, sabi nila malas ka raw, pero hindi ako naniniwala. Kaya kailangan kong alamin ang totoo. Naniniwala akong napagbintangan ka lang, Hipag. Ang katotohanan. Walang katotohanan. Sige na. Magpahinga ka na. Naku, napakainit naman ng panahon. Medyo mainit na. Hindi ko na makayanang magsuot ng damit. Hipag, hubarin mo na rin ang damit mo para magpalamig. Bakit gusto mo akong silipan? Nag-aalala lang akong ma-heat stroke ka. Saka, hindi ko rin naman makikita. Sa bagay, bulag ka na nga pala. Gustuhin mo mang silipin, hindi mo na rin makikita. Kung hindi lang sana para pagtaguan ang manyakis na tulad mo, hindi ako magbabalot ng ganito kainit. Pawis na ako. Uhubarin ko na lang kaya ang lahat. Konti na lang, konting-konti na lang. Siya tulad din niya. Bakit ganyan kalaki ang mata mo kung makatitig? Hindi naman nakakakita. Pala, hindi ako nakakakita. Sige na. Tama na ito. Magpahinga ka na ng mabuti. Maglalaba muna ako. Sandali lang. Bakit? Anong problema? Pwede mo ba akong lagyan ulit ng gamot? Di ba kalalagay lang natin? CJ, anong ginagawa mo, Hipag? Tutulungan lang kitang kunin ang gamot. Unahin mo muna ang sarili mo. Ganyan na nga ang mata mo, tapos hindi ka pa magpapagamot ng maayos. Paano na lang kung mabulag ka talaga, tumingala ka? Nakakapagtaka. Bakit pakiramdam ko? Mas naging maganda ang mga mata mo kaysa kanina. Siyaw tao, ilan ito, hindi ko po makita. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Hipag, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi, nung unang beses kang nabulag, hindi ka man lang kumurap. Ganoon pala ha, siyaw tao, nagpapanggap ka lang nabulag. Hipag, wala talaga akong makita. Ang mga mata ko, siguradong dahil sa eye drops kaya mas sumakit. Hipag, tulungan mo ako. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ba't nagpapanggap ka lang para makasilip sa akin? Hipag, nagkakamali ka. Wala talaga akong makita. Hindi ba't ito ang damit na suot ni Hipag? Huwag mo na akong lokohin. Gusto mo bang makita? Wala akong suot na damit ngayon. Lumingon ka rito at tingnan mo. Nakakapagtaka. Bakit pakiramdam ko mas malinaw ang mga mata mo?
Xiao Tao, ilan ito, hindi ko po makita. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Hipag, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi, nung unang beses kang nabulag, hindi ka man lang kumurap. Ganoon pala ha, Xiao Tao, nagpapanggap ka lang nabulag. Kumalma ka, kumalma ka. Siguradong sinusubukan lang niya ako. Hanggat hindi ako nahuhuli. Marami pang pagkakataon mamaya. Hipag, bakit hindi ka maniwala sa akin? Tatakpan ko ang mga mata ko. O ayan, maayos na ba? Heto ang damit mo. Talaga bang wala kang makita? Paano mo nalaman na ang hawak mo? Ay ang damit ko, hinulaan ko lang po. Ah! Hinulaan, napakagaling mo naman humula. Huwag mo na akong isahan, tayo na. Ngayon din, pupunta tayo kay Mang Sun, patay. Mang Sun, kumusta po? Ang mga mata ni Xiao Tao. Ano? Hipag ni Xiao Tao. Pwede bang lumabas ka muna? Susuriin ko munang mabuti ang mga mata ni Xiao Tao. Sige po, maraming salamat. Walang anuman. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Salamat po, Mang Sun. Ibibili ko po kayo ng alak sa bayan bilang pabuya. Huwag mo akong bulahin. Aminin mo, sinilipan mo ang hipag mo habang naliligo, ano? Binata ka na at mainit ang dugo. Normal lang na matukso minsan. Kasama ka na riyan. 3 na ang napunta rito ngayong araw. May nagpanggap na bulag para silipan ang mga byuda sa banyo. May nagpanggap ding bulag para makatabi ang kapatid sa higaan. Mang Sun, nagkakamali po kayo. Alam ko na yan. Lalo pat ang hipag mo ay sikat na napakaganda sa buong nayon. Sinong hindi magkakagusto sa kanya? Kaya nga normal lang sa isang binata na matukso. Normal lang. Sige, maya-maya ay pagtatakpan kita. Pero dapat marunong kang magpigil. Pagkatapos ng lahat, hipag mo pa rin siya. Hahaha, hipag ni Xiao Tao, pasok ka na. Kumusta na po ang mga mata ni Xiao Tao? Nasobrahan lang sa airdrops kaya sumakit. Pag uwi nyo, magpahinga ng mabuti. Bukas ay makakakita na rin siya. Nakahinga na ako ng maluwag. Maraming salamat po, Mang Sun. Ako ang nagkamali sa iyo ngayon. Pag-uwi natin, ipagpapakulo kita ng manok para makabawi sa iyo. Salamat po, hipag. Siya nga pala si Zhang Qing. Nakita mo na siya noon, anak ni Mang Zhang. Bukas na ang engagement namin. Magandang araw po, hipag. Ang ganda ng katawan. At napakaganda ng mukha. Sayang naman ang ganda mo at napunta ka lang sa kanya. Hipag, hipag, sino pong patay sa kapatiran natin? Ang mapapangasawa mong hindi mo natuluyan. Hipag. Pwede mo ba akong dalhin para magbigay galang? Sige, aalalayan kita. Mag-ingat ka sa dinadaanan mo, dahan-dahan lang. May mukha pa kayong iharap para makiramay sa anak ko. Mang Zhang, bakit wala man lang maayos na seremonya? Kagabi, sa sobrang kalungkutan ng asawa ko. Ay sumunod na rin siya kay King Er, patawad po, tito. Kasalanan ko po ang lahat. Manahimik ka. Wala ka ring kwenta. At lalong masama ang hipag mo. Araw-araw nagmamaganda. Alam naman niya sa sarili niyang. Isa siyang malas, pero wala siyang hiya na nagpapagala-gala. Palaging umaaligid. Gusto niya yatang mamatay ang lahat dahil sa sumpa niya. Huwag kang magsalita ng masama. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Malandi kang babaeng aswang. Matapang kang gumawa pero duwag kang umamin. Ikaw ngayon, lagi mong itinatago ang balat mo sa likod. Tapos sasabihin mong wala kang tinatago. Mag-isip na kayo, tama ba ako o hindi? Anong itatago ko? Saka hindi ko man ipinakita sa bayaw ko. Ipinakita ko naman sa inyo.
Kayo itong naduwag na tingnan, wag niyo akong sisihin. Huwag mo kaming lokohin, nilagyan mo ng plaster ang likod mo. Alam mong wala kaming makikita roon. Sumpain ka sana. Kung talagang matapang ka, hubarin mo ang damit mo. Tingnan natin kung totoo, sige. Dahil hindi ko na kayo maluloko. Aaminin ko ang panganay at pangalawa ng pamilyang Liu. Ang buong pamilyang Liu. At ang anak mong si Zhang King. Namatay silang lahat dahil nalaman nila ang lihim ko. Ha 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 ha, kuya, anong nangyari sa'yo, kuya? Mang Zhang, nasabi na ang totoo, masaya na po kayo. Xiao Tao, tayo na, bilisan mo. Tapos na ba ako sa inyo? Ano pa bang gusto nyo? Hubarin mo ang damit mo. Gusto kong makita ngayon din. Kung anong sumpa ang pumatay sa anak ko. Mang Zhang, baka mamatay talaga kayo kapag nakita nyo yon. Nga, malapit na rin naman akong mamatay. Kung mamamatay man ako pagkatapos ko itong makita. Sulit na rin iyon. Huwag mo akong takutin. Wala na ang anak ko. Wala na rin ang asawa ko. Wala na akong dahilan para mabuhay. Bago ako mamatay, gusto kong makita kung anong mayroon sa malanding iyan. Kung anong lihim ang itinatago sa katawan ng aswang na iyan. Sige, kayo ang may gusto niyan. Nahihirapan maglakad si Xiao Tao. Ihatid mo siya sa bahay at ipapakita ko sa iyo. Mang Zhang, makamamatay po talaga kapag nakita nyo yon. Nakikiusap po ako, umuwi na po kayo. Walang kwenta, huwag mo akong pigilan. Sige, tama, sa baba tayo mag-usap. Nakikiusap po ako sa inyo. Umuwi na po kayo. Ayaw ko po kayong mamatay dahil sa sumpa. Sino ako? Anak ko. Hahaha, sinabi ko na sa iyo noon pa. Na isang hamak lang ang pamilya Liu. Huwag kang hindi maniwala ah. Nangangako ako sa'yo. Aalamin ko talaga ang totoo para sa'yo. Xiao Tao, naiintindihan ko ang kabutihan mo pero namatay si King Er. Kailangan ko itong imbestigahan ng personal. Ngayong araw, kailangan kong makita ang lihim na ito. Mang Zhang, hi. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Mang Zhang, May oras pa po para umatras. nakapagdesisyon na ako. Hindi ako magsisisi. Mahirap talagang pigilan ang taong gustong mamatay. Pumasok ka. Walang hiyang matanda, manood ka lang. Gusto mo pang humawak, ito ang bagay na yon. Anak, ang anak ko, hindi mo ba ako niloloko? Bakit naman kita lolokohin? Sige na, pag-isipan mo na lang iyan. Pero kapag naintindihan mo na, oras mo na rin para mamatay. Ano ba talaga ang nakita niyo? Magsalita po kayo, ano ba talaga ang nakita nyo? Isang balat. Alam ko pong balat iyon. Pero bakit namamatay ang lahat ng nakakakita noon? Hindi ko alam. Sabihin mo, Hipag, ano ba talagang nakita ni Mang Zhang? Di ba at sinabi na niya sa iyo? Hay, may mamatay na naman yatang isa. Paano kaya talaga namatay si King Er? Hay nako, Mang Zhang. Kung hindi mo maintindihan, huwag mo nang isipin. Patay na ang tao. Kailangan na nating tanggapin ang nangyari. Pag-isipan mo itong mabuti. Iihi muna ako. Alam ko na. Alam ko na.
Ano, gusto mong lumabas? Sagutin mo muna ang tanong ko. Bulag ba talaga ang mga mata mo o hindi? Hipag, hindi po talaga kita niloloko. Liu Tao, Hipag. Anong ginawa mo kay Mang Zhang? Mang Sun, anong nangyari sa kanya? Patay na siya at ang hipag mo ang may kasalanan. Mang Sun, huwag kayong magsalita ng ganyan. Sinasabi mong pinatay ko si Mang Zhang. Buong na yon. Sinong hindi nakakaalam na may nakamamatay na sumpa ka sa likod? Ipinakita mo iyon kay Mang Zhang. Ang nakamamatay mong sumpa sa likod. Kahit may 8 buhay pa si Mang Zhang, hindi siya mabubuhay. Saka, isinulat ni Mang Zhang ang pangalan mo sa altar. Lin Meng, sino pa ba iyon kundi ikaw? Siya mismo ang nagpumilit na makita, pinigilan ko na siya. Pero hindi siya nakinig. Kung nakakamatay man ang balat ko sa likod. Ikaw na mismo ang tumingin. Li Meng, wag mo akong pilitin. Matagal na kaming magkaibigan ni Mang Zhang. Naubos ang pamilya nila dahil sa iyo. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Gusto mong malaman ang totoo. Tingnan mo ang nasa likod ko para malaman mo. Titingnan ko talaga. Kung takot akong mamatay, hindi ako tunay na lalaki. Ouch! Biglang sumakit ang mata ko. Patingin niya kung bumalik ang sakit, kalokohan. Wala namang problema ang mata mo. Mang Sun, nagkamali po kayo ng akala noon. Nagpanggap po akong bulag para malaman ang totoo. Kaya pala, Nagtataka nga ako eh. Sabi ko nga, napakabait mong bata. Paano mo magagawa ang ganoong kabastusan? Sapat na ang isang patay para sa bagay na ito. ano na, Mang Sun? Di ba gusto mong makita? Kung naduduwag ka na, lumayas ka na rito. Huwag kang mag-aksaya ng espasyo sa bahay ko. Mang Sun, di ba gusto mong makita? Kung naduduwag ka na, lumayas ka na rito. Huwag kang mag-aksaya ng espasyo sa bahay ko. Maniwala po kayo sa akin kahit ngayon lang. Aalamin ko po talaga ang totoo. Kung naghihinala na po ang hipag ko, tulungan niyo po akong palusutan ito. Ah, nakakaduwag. Ang mga mata ni Xiao Tao ay hindi na naman okay, titingnan ko muna. Nagpapanggap lang yan, matandang vet. Kanina nung kinakausap niya ako, nakipagtitigan pa siya sa akin. Saan banda siya naging bulag? Ay ito, dahil ito sa'yo. Napasobra ang lagay ng eye drops. Kailangan itong gamutin ng maayos. Kung hindi, mabubulag na siya ng tuluyan. Ano nang gagawin natin? Uwi muna ako at kukuha ng gamot. Gumamit ka ng tubig at linisin ang mga mata niya. At ikaw rin. Maligo kang mabuti. Ang baho-baho ng pawis mo. Sigurado akong naapektuhan din siya sa amoy mo, opo. Mag-ingat ka ah. Babalik na ako para kumuha ng gamot. Babalik ako ngayong gabi. Anong nangyayari ngayon? Palaging walang tubig sa balon. Kahit isang timba lang sana ay wala. Wala akong magawa, maliligo na lang ako rito. Umupo ka sa upuang iyon at linisin mo ang mga mata mo. Ah, sige po. Lanan. Sa tingin mo po, kung wala ang lihim na ito, hindi ba't magiging masaya sana ang pamilya natin? Tama ka riyan. Kung hindi lang dahil doon, hindi sana namatay ng maaga si Kuya Yu. At hindi sana ako nabuhay ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Nakakapagod ding mabuhay ng ganito. Hipag. Maraming salamat po. Salamat po sa pagpapaaral sa akin at sa pagtuturo ng mabuting asal. Kung wala po kayo, hindi ako makakalabas sa bundok na ito. At hindi ako makakapasok sa kolehiyo para makita ang mundo sa labas.
Gusto niyo po bang kuskusin ko ang likod niyo? Hipag, hipag ah. Oh, CJ. Total bulag ka na naman, magpapahinga na lang ako. Halika na. Hipag, ano po itong nararamdaman ko? Plaster lang yan para sa sakit. Total bulag ka naman na. Pakitanggal na lang para sa akin. Bakit may isa pa pong patong? Di ba't wala kang makita? Paano mo nalaman na may isa pa? Bilisan mo. Ang galing mo rin no, Liu Tao. Lumaki na ang ulo mo. Pati ako, niloloko mo. Hindi mo ba alam kung ano? Kung ilang hirap ang tiniis ko para sa iyo sa loob ng maraming taon. Hipag, nakikiusap po ako. Patingin po kahit isang beses lang, sige na. Gustong-gusto mo na ba talagang mamatay? 10 taon na ang nakalipas nang mamatay na rin ako. Nabuhay lang ako ng ganito katagal. Para lang malaman ang totoo. Hipag, patingin lang kahit sandali, parang awa mo na. Binabalaan kita. Humihina na ang katawan ko nitong mga nakaraang taon. Huwag mo na akong galitin pa. Sumasakit ang dibdib ko. Aray, Huwag ka nang magpanggap, hipag, patingin lang. Ang dibdib ko. sumasakit ba talaga? Hipag, Hipag, huwag mo naman akong takutin, hipag. ang puso. Siguradong may matinding dinanas ang hipag mo noon. Matinding trauma. Kaya nakuha niya ang sakit na ito. Heto, ipagpakulo mo siya ng gamot na ito. Sige po. Mang Son. Hindi po ako marunong magpakulo ng halamang gamot. Pwede niyo po ba akong turuan? Mang Son. Pwede po bang bukod sa pagpapagaling, ay nakakapagpatulog din ang gamot na ito? Ang gamot na iyan para sa puso ay may halong pampakalma. Kung gusto mo siyang patulugin, kailangan nating dagdagan ang dosis ng pampakalma. Tekak siyaw tao, hindi mo kaya balak na. Yaye, baka marinig po tayo ng hipag ko. Heto ang pampatulog. Ipakulo mo na lang ng sabay. Salamat po, Mang Son. Ipagpapakulo ko na po ito. Tandaan mo. Huwag na huwag mong titingnan ang likod ng hipag mo. Ayoko na pong may mangyaring masama. Kung sakaling makita yon ni Xiao Tao, tapos ay hindi rin siya magsalita tulad ni Mang Zhang, sayang lang ang naging pagpapanggap ko. Ang init. Ayos lang ba? Luto na ang gamot. Mang Son. Mang Son. Bakit, luto na ba ang gamot? Ipainom mo na sa hipag mo, gagaling na siya pagkatapos niyan. Mang Son, parang masama ang aura mo. Hindi mo po ba sinilipan ang hipag ko? Hindi ah. Hindi ah. Mang Son, ganyan-ganyan din po ang mukha ni Kuya bago siya namatay. Talaga po bang hindi nyo tiningnan? Sinabi ng hindi ko tiningnan eh. Ipainom mo na ang gamot sa hipag mo. Gagaling na rin siya agad. Uwi muna ako at magpapahinga. Hipag, inumin mo na po ang gamot. May konsensya ka rin pala kahit papaano. Ang pait. Hipag, mapait talaga ang mabisang gamot, inumin nyo na po. Ngayon, hindi mo na ako mapipigilan.
Hindi na masyadong masakit ang dibdib ko. Pero bakit parang nahihilo ako? Hipag, sabi ni Mang Sun ay pampakalma rin ang gamot na yan. Kaya normal lang po na mahilo kayo. Ganoon ba? Tao po. Siyaw tao, lumabas ka riyan, bilis. Auntie Feng. Auntie Feng, bukas na lang po tayo mag-usap. Ang titoson mo, ang titoson mo. Si Mang Sun. Patay na ang titoson mo. Hahaha, aray ko po. Maayos pa naman siya bago siya umalis kanina. Bakit bigla na lang siyang, Huwag mong sabihin. ay, bakit, luto na ba ang gamot? Ipainom mo na sa hipag mo. Mang Sun, parang masama ang aura mo. Hindi mo po ba sinilipan ang hipag ko? May sinabi po ba siya nang umuwi siya? Nang umuwi ang tatay ko, paulit-ulit lang siyang bumubulong tungkol sa isang balat. Para siyang nawala sa sarili. Tinanong ko siya pero ayaw niyang magsalita. Mang Sun, binalaan na kitang huwag titingnan. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Huwag mong sabihing Siguradong nakita niya ang balat sa likod ng hipag ko. Bago pa man siya umalis kanina. Ganoon na ang aura niya tulad ng nangyari kay kuya. Nang mamatay din siya noon. At naniwala pa ako sa kasinungalingan niya. Walang hiyang lalaking ito, hindi man lang mapigilan ang sarili. Maayos naman ang buhay natin. Bakit ka pa pumunta sa bahay ng byuda? 5 miyembro ng pamilya natin ay umaasa lang sa maliit na klinika para mabuhay. Ngayong patay na siya, paano na tayo? Huhu, aray ko po. Sana ako na lang ang nagpakulo ng gamot para sa kanya. Kuya tao, ang ibig sabihin ba ay matutulad din ang tatay ko? Sa kanila na namatay ng walang kalaban-laban. Noon, pero ngayon hindi na. Dahil malalaman ko na rin ang buong katotohanan. Hintayin niyo ako rito. Tandaan niyo kahit anong mangyari. Hanggat hindi ko kayo tinatawag. Huwag na huwag kayong papasok. At huwag kayong sisilip. Palabasin na natin ang buong katotohanan. Asan siya? Ako ba ang hinahanap mo? Hipag, di ba natutulog ka na po? Salamat sa tulong ng asawa ko. Nakakuha siya ng panlunas para sa akin. Kanina lang po. Si Mang Sun namatay na rin po siya. Paano mo nalaman? Dahil yun ang kasunduan namin. Siyaw tao, kanina. Nilagyan mo ba ng laso ng gamot ko? Hindi po. Ako ang nagpalaki sa batang ito. Hindi ba't kilala ko siya? Magkaroon tayo ng kasunduan. Anong kasunduan? Ipapakita ko sa iyo ang balat ko. Pero kailangan mo muna akong bigyan ng panlunas. Ang lahat ng nakakita nito ay hindi ito sasabihin sa iba. Kung hindi ko ipapakita sa iyo, hindi mo na malalaman pa buong buhay mo kung bakit namatay ang mapapangasawa mo. Bakit ba talaga siya namatay? Sige, pumapayag na ako.
Sigurado ka na bang gusto mong makita? Mahirap talagang pigilan ang taong gustong mamatay. Tingnan mo, Ito. Ito ba ay? Kaya para hindi ko makita ang lihim na yon, pinatay mo si Mang Sun. Kanina nang muntik ka nang mamatay dahil sa sakit mo sa puso. Si Mang Sun ang nagligtas sa iyo. pati ang taong nagligtas sa iyo ay pinatay mo rin. Pinigilan ko na siya. Kasalanan niya kung bakit siya namatay. Hipag, ano ba talaga ang lihim na ito at naging ganito kasama ang ugali mo? Siyaw tao, maniwala ka sa hipag mo. Kapag mas marami kang alam, mas lalong sasama ang mangyayari sa iyo. Pero ayokong mamatay na walang alam. Ngayong araw, kahit mamatay pa ako, kailangan ko itong malaman. Anong gagawin mo? Siyaw tao. Mamamatay na ako, siyaw tao. Kutsilyo. Sinner, Fang Chang, pasok, tulungan niyo ako. Ngayong araw, niligtas ka ng asawa ko. Ang kapal ng mukha mong patayin siya. Paano mo nagawang patayin siya? Siya mismo ang naghanap ng kamatayan niya. Anong pakialam ko? Gising, ibigay mo sa akin. Liu Tao. Nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas. Para lang labanan ako. Patawad po, hipag. Kapag nalaman ko na ang totoo, hihingi ako ng tawad sa inyo ni Kuya. Sinner, ilabas mo muna si Auntie Feng. Huwag na huwag mong sisilipin. Sige po, inay. May sumpa ang bagay na ito, lumabas na muna tayo. Ito pala ang pumatay sa kanilang lahat. Bahala na, iguguhit ko muna ito para sa iba. Sa pagkakataong ito, malinaw ko na itong nakita. Ibalik mo iyan sa akin, ibalik mo sa akin. Hindi mo ba alam na maaaring pumatay sa iyo ang bagay na iyan? Sinabi ko na sa iyo, namatay na rin ako 10 taon na ang nakalipas. Nabuhay lang ako ng ganito katagal. Para lang malaman ang totoo. Namatay si pangalawang kuya. Si Zhang King, pati si Mang Zhang at Mang Sun, pinatay mo silang lahat. Kung ganoon, mamatay ka na rin kasama nila. Wala kang utang na loob. Hindi mo ba alam kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa iyo sa mga nakalipas na taon? Maliban na lang kung mamatay ako. Kung hindi mo malalaman ang totoo. Aray. Halimaw, gising ka na pala. Dahil gising ka na, kailangan na nating magtuos. Gustong-gusto mo na ba talagang mamatay? CJ, ipapakita ko sa iyo. Inay, anong nangyari sa inyo? Huwag niyo po akong takutin. Ganyang ekspresyon din. Ang lahat ng taong nakakita sa balat na yon, ganyan ang naging mukha nila bago sila mamatay. Fang Chang, ano ba talagang nakita mo?
Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Siya o tao, hipag. Mali po ang ginawa namin kanina. Ah, ganito na lang. Aalis na po kami, aalis na kami. Sinner, di ba't sabi mo may kukunin ka pa kay Kuya Tao? Halika na. Fang Chang, ano bang nakita mo? Wala akong nakita. Isa lang itong pirasong papel. Walang nakatagong lihim. Nagsisinungaling ka. Siya o tao, huwag ka nang magtanong. Makinig ka sa hipag mo, hindi ka niya sasaktan. Bilisan niyo na, umalis na tayo. Hahaha, aray. Bitawan mo yan, hindi na kailangan. Ako na ang kukuha. Bilis, umalis na tayo. Ano ba talaga ang lihim na ito? Gusto mong malaman? Magtanong ka kay Auntie Feng. Pero kailangan mong bilisan. Dahil, Mamamatay na siya maya-maya. ito ang nagbabadyang senyales. Ganito rin ang nangyari kay Mang Sun bago siya mamatay. Aray ko po. Auntie Feng, Siya o tao. Ikaw pala, ayos lang ako. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. hindi po pwede, Auntie Feng. Ihahatid ko po kayo pabalik. Sige, papayag ako. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon po? Pagkatapos mong makita ang mga magulang ko, huwag na huwag mong sasabihin ang mga nangyari ngayon. Naintindihan mo ba, lalo na sa lolo at lola ni Xiner? Dapat hindi nila malaman ang lihim sa katawan ng hipag mo. Sige po, nangangako ako. Nakauwi ka na pala, asawa ko. Nalaman mo na ba ang totoo? Mula ngayon, walang sinuman ang magtatanong sa dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Bakit naman? Manugang ko, sabihin mo na sa akin, siya ang nag-iisa kong anak na lalaki. Sinabi ko na nga po na huwag niyo nang itanong. Magluto ka na. Sige na, magluto ka na roon. Siyaw tao. Bakit mo ba ako palaging sinusundan? Ah, hindi po sa ganoon. Nagkakamali po kayo. Gusto ko lang po kayong protektahan. Lene, takot ka lang na matulad ako sa inyong dalawa na kung sakali ay bigla ring mamatay. Hindi ako paparusahan ng langit. Hindi ako paparusahan. Parusa ng langit, bakit naman po kayo paparusahan? Auntie Feng, ano ba talaga ang nakita nyo? Sabihin nyo na po sa akin, nakikiusap ako. Nga, manugang. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo na sa amin, para tulong-tulong tayong makaisip ng solusyon. Baka matulad ka lang sa asawa mo, na umalis na lang nang walang anumang iniiwang salita. Inay, sabihin mo na po sa amin. Hindi pwede, hindi ko pwedeng sabihin. Magluluto muna ako.
Pupunta na ako roon at magluluto. Anong gagawin natin? Ayaw talagang magsalita ni Auntie Feng. Bakit hindi na lang kaya natin ipatingin kina Lolo at Lola Sun? Pero paano kung sila rin ay? Hindi pwede. Kailangan kong alamin kung paano ba talaga namatay ang tatay ko. Hindi ako makakatulog kapag hindi ko nalaman ang totoo. Ah, tama, Kuya Tao. Di ba at iginuhit mo ang larawang iyon? Gusto mo bang? Anong bagay iyan? Isa po itong balat. Iginuhit ko po ang balat na nasa likod ng hipag ko. Mukhang ganito po ang itsura nito mula sa aking pagkakaguhit. Nung dumating ako, kahit ano pang gawing pagtatanggol, pinilit niya akong huwag itong ipakita sa inyo kahit kailan. Napakasama mo, ilabas mo na yan. Hindi po pwede, mamamatay ang lahat ng makakakita sa balat na ito. Natatakot po akong pagkatapos nyo itong makita. Siya o tao, huwag kang matakot. Matatanda na kami. Kung mamatay man kami, edi mamatay. Ayaw ko lang na ang nag-iisa kong anak na lalaki ay mamatay ng walang malinaw na dahilan. Hayaan mo na kaming makita ito, sige na. Nga. Nitong mga nakaraang araw, maraming pulis ang bumibisita sa nayon. Kung sakaling may mangyaring masama, pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. Kuya Tao, patingin na lang po kami kahit isang beses, parang awa nyo na. Sige na nga po. Anong problema? Kailangan nyo pong mangako sa akin. Opo. Ang walang kwentang bagay na ito. Ang kumitil sa buhay ng higit sa 10 tao. Hindi mo naintindihan. Isa lang naman itong walang kwentang disenyo. Anong iba pa nitong kahulugan? Lolo Sun, Lola Sun kayo po. Naku po. Lolo, Lola, anong nangyari sa inyo? Lolo, Lola. Ah, Ay, wala naman ito. karma ito sa atin. Lola, anong karma po? Lolo, nangako po kayo sa akin. Na kahit anuman ang makita ninyo, sasabihin nyo sa akin. Siya o tao, nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang magtanong, maaari ba? Lola, ano ba talaga ang namaliin nyo ng tingin? Bakit ayaw sabihin sa akin ang lahat? Auntie Feng, napakabuti ng inyong puso. Maawa po kayo sa akin, sabihin niyo na po sa akin, sige na. Auntie Feng. Huwag nyo na po akong saktan, Auntie Feng. Auntie Feng, makinig po kayo sa akin. Auntie Feng, Auntie Feng. Huwag niyo po akong paalisin, Auntie Feng. Auntie Feng, Auntie Feng. Auntie Feng, makinig po kayo sa akin. Kung makikinig lang po kayo sa akin at sasabihin nyo sa akin. Tutulungan ko po kayong humanap ng solusyon. Akin. Auntie Feng. Hindi ako pwedeng umalis. Kailangan kong magbantay dito. Para walang mangyaring aksidente sa kanila. Ang balat na ito. Ano ba talaga ang lihim nito?
Hipag, bakit kayo nandito? Nandito ako. Para kunin ang mga bangkay nila. Sabi mo, mamamatay sila. Paano mo nalaman kung bakit? Mas makabubuti sa iyo kung hindi mo naaalamin pa. Alam ko namang hindi mo sasabihin sa akin. Sinner, sinner, gumising ka, sinner. Mang Feng, sinner. Kuya Tao, naparito ka. Kuya Tao, hipag nandito rin po kayo. Sinner, may nangyari ba rito sa inyo kagabi? Wala naman po Kagabi nung wala na pong nanggugulo sa labas ng pinto. Akala ni inay na umalis na kayo, kaya pinatulog na niya kami. Nakatulog, kung ganoon, malaki ang sansa nagigising din siya. Gustong-gusto mo ba talagang may mamatay? Itay, inay. Lolo, lola. Lolo. Kasalanan ko ito dahil pinilit kong malaman ang lihim na ito. Kung hindi lang sana, hindi sana sila. Ako ang may kasalanan ng lahat. Nakapatay ka na naman ng 2 tao. Masaya ka na ba? Nitong mga nakaraang araw, palaging may nag-iimbestigang mga pulis dito sa nayon. Pwede kang tumawag ng pulis kahit anong oras. Ito ang gusto mong mangyari. Ito ang gusto mong mangyari. Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Tumigil ka, sinasabi ko sa iyo, tumigil ka. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Aalis tayo sa nayon, papuntang syudad. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo. Bakit po? Hindi ba't gusto niyo pong manatili dito sa nayon habang buhay? Tinawag mo na ang mga pulis, kulang pa ba yon? Paano mo nalaman na pumunta rito ang mga pulis para hulihin ako? Nakapatay ka ng napakaraming tao. Hindi ka lang nila huhulihin, ikukulong ka pa nila. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako hulihin. CJ, dahil nakapag-isip ka na ng mabuti, babalik na tayo para mag-impact. Kailangan nating bilisan. Iuwi na kita. Ano? Kapitan, patawad kung umabot tayo sa hangganan. Pero may batas tayo sa lipunan. Huwag kayong gagawa ng masama. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Inay, huwag po kayong gagawa ng kalokohan, inay. Tumabi kayo. Anong ginagawa mo? Lumayas ka sa harapan ko. Wala kang kinalaman dito. Ikaw ha. 2 lang ang mapagpipilian mo. Kung lalayas ka ngayon din sa nayong ito. Huwag na huwag mong sasabihin sa labas ang anumang nangyari rito. O mananatili ka sa nayong ito at hindi na makakaalis kailanman. Lumayas kayo, lumayas kayo, lumayas kayo. Pumapayag na ako. Anong sinabi mo? Sabi ko, pumapayag na ako. Babalik na ako ngayon din para mag-impake. Para isama si Xiao Tao at umalis dito. Hindi ko nababanggitin pa ang lihim ko kahit kanino. Magandang araw po, Mang. Ako po ay estudyante sa Jimu Art Academy. Gusto ko po sanang iguhit ang magandang tanawin ng inyong nayon. Para sumali sa isang internasyonal na patimpalak sa pagguhit. Maaari po bang magtanong?
Saan po ba rito ang may pinakamagandang tanawin? Kung magandang tanawin ang hanap nyo, syempre doon sa likod na nayon. Halikayo, sasamahan namin kayo. Talaga po. Salamat po, Auntie. Huwag kayong magpapaniwala sa kanya. Kapag nakalabas siya, mas malagim pa ang mangyayari sa atin. Sugurin natin sila kahit kapalit pa nito ang ating buhay. Kailangan mamatay ng aswang na iyan dito mismo sa nayon. Sugod, sugurin nyo sila, sugod, sugod. Sino ang matapang? Susubukan nyo ba? Hinahabol nila tayo. Huwag kayong tumakbo, haha. Hay! Ang huling pagkakataon na tumakbo ako ng ganito ay 18 taon na ang nakakaraan. Huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakbo. Walang hiyang aswang. Mang, ayusin mo ang pagpalo. Anong ginagawa nyo? Tama na. Nandito na ang mga pulis. Takbo na, tumakbo na kayo, bilis, takbo na, takbo. Gusto mong uminom? Ah, Wala naman ito. karma ito sa atin. Inay, ganoon ba talaga nakakatakot ang balat na iyon? Inay, inay. Ayos lang po kayo, inay. Magiging maayos din po kayo. Sinner, ako na ang gagawa nito. Paalam. Hindi siya. Madalas siyang matisod at madapa noong nabubuhay pa siya. Sabi ng mga pulis, dahil lang daw iyon sa sobrang pagod niya. Takot lang siya, tinakot ko siyang mamatay. Ano ba talaga ang lihim sa katawan mo? Lihim. Impossible. Paanong makakamatay ang isang simpleng balat? Hipag, ano ba talaga ang lihim na ito? Atmeng. Patay na ang buong pamilya ko. At tulad ni Zhang King, baka mamatay na rin ako. Kaya pwede mo ba sa aking sabihin bago ako mamatay? Kung ano talaga ang dahilan. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Wala kayong kinalaman sa bagay na ito. Kaya huwag na kayong magtanong pa. Kahit magtanong ka pa sa akin ng 100 beses, balat pa rin ang isasagot ko.
Hipag, isa po akong ordinaryong tao. Tatanungin ko na lang kayo sa huling pagkakataon. Ikaw ba ang pumatay sa kanila? kung sabihin kong hindi, maniniwala ka ba? Naniniwala po ako. Kung naniniwala ka pala, hindi na kailangan pang magtanong. Tama na, Xiao Tao. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kapag dumating na ang araw, malalaman mo rin ang lahat. Kailan po ba ang tamang panahon? Kapag tinipon na niya ang lahat ng tao sa nayon, para maghiganti sa akin. Hindi po, napakabuti po ng puso niya. Hindi niya po magagawa iyon. Mahirap basahin ang isip ng tao. Malapit mo na rin itong malaman. Sinner, huwag na huwag kang gagawa ng masama. Ako na ang bahala. Gustong kong makita kung ilang tao sa nayon ang natatakot sa balat sa likod mo. Akala ko ba ay nakakulong ka? Paano? Nasaan ang hipag mo? Aba, Mang Liu. Isang pambihirang bisita. Kakalabas mo pa lang ng kulungan. Paano kang naparito sa akin? Sinasabi ko sa'yo, itikom mo ang bibig mo tungkol sa nangyari noon. Kahit mamatay ka pa. Huwag na huwag mong babanggitin ito sa iba. Naintindihan mo ba? At paano naman kung hindi? Ang bahay ng byuda ay pugad ng tsismis. Kakalabas mo pa lang ng kulungan, Mang Liu. Gusto mo na bang gumawa ng tsismis tungkol sa akin? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Tandaan mo ang sinabi ko. Dahil magkamag-anak din tayo kahit papaano. Papalampasin ko na lang ito. Naiintindihan ko na po. Aalis na rin kami ni Xiao Tao rito maya-maya. Napatawad na po namin kayo. Hipag. Hindi ba't kalalabas lang ng kulungan ni Mang Liu? Wala naman po tayong ginawang masama sa kanya, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Sun Xin'er ang nagsiwalat ng lihim sa mga pulis. Ibig sabihin ba nito ay mamamatay ang buong nayon? Ano sa tingin mo? Kung isusumpa ako ng buong nayon, Hindi, kailangan ko siyang pigilan, Xiao Tao. Ayos lang iyan. Matatapos na rin ang lahat. Xiao Tao, samahan mo ang hipag mo na maglakad-lakad sa nayon. Sa huling pagkakataon, nababaliw na po ba kayo, Hipag? Papatayin po nila kayo. huwag kang mag-alala, magiging ayos lang ako. Bumalik na lang kaya tayo. Bumalik. Siyempre, kailangan nating bumalik. Mang Liu. Isang pamilya tayo. Pwede nating pag-usapan ito. Sinong nagsabing kapamilya ko kayo? Hindi ba't sinabi mo sa akin dati? Na iisang pamilya lang tayo. Pinag-isipan ko itong mabuti.
Ang mga patay lamang ang kayang magtago ng lihim. Gagawa ako ng paraan para makatakas ka, mauna ka ng tumakbo mamaya. Mula ngayon, wala na akong katatakutan. Pulis to, huwag kayong gagalaw. Pulis, walang gagalaw. Huwag kayong magsalita. Lao Si Liu, kakalabas mo pa lang ng kulungan. Gusto mo na bang bumalik ulit doon? Hahaha, Officer Wu pala. Officer Wu, nagkakamali po kayo. Tingnan niyo po. Manugang ng panganay ko po. Ang pamangkin ko. Hindi. Hindi po ganoon yon, papatayin niya po kami. Gusto niya po kaming patayin. Walang hiyang bata. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Anong ginagawa mo? Hindi naman kita kakainin na. Xiao Tao. Ako ang sarili mong tito. Ayaw mo namang maging usap-usapan ako ng mga kapitbahay araw-araw, di ba? Tingnan mo ang itsura mo na nakakaduwag. Tayo na. Tingnan mo muli ang nayong ito sa huling pagkakataon. Tayo na. Ikaw si Officer Wu, tama. Pasensya na sa abala kanina. Wala iyon. Sa totoo lang, ang mangyari ang ganito sa nasasakupan namin. At mapasama kayo rito. Ay kasalanan din namin. Hindi lang naman kayo ang dapat sisihin. Ako mismo ang pumili na manatili rito. Hipag, anong pinag-usapan niyo po? Wala. Hindi ba't gustong-gusto mong malaman ang lihim ng balat ko? Malapit mo na itong malaman. Ang tapang mo kanina. Nagustuhan iyon ng hipag mo. Pwede ba tayong umuwi na para magluto? Gutom na ako eh. Pasaway. Tayo na. Xiao Tao, kakain na tayo. Xiao Tao. Xiao Tao. Nakakapagtaka, nandito lang siya kanina ah. Tito. Tito. Hipag, hipag. Bitawan niyo ako, anong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo ako, hipag. Walang hiyang bata. Sumigaw ka pa, papatayin kita. Galing mo talaga dyan, Mang Liu. Mahusay ka pa ring magtali ng tao ah. Isa ka talagang aswang. Malapit ka nang mamatay, pero ganyan ka pa rin. Hindi ko inaasahan. Nasa iyo pa rin ako babagsak. Jingy, mabuti kang bata, hindi ka dapat nagtatago. Patay na ang nanay ko. Patay na rin ang tatay ko. Pati ang lolo at lola ko, patay na silang lahat. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Deserve nila iyon. Napatawad ko na sila. Sila ang naghanap ng sarili nilang kamatayan. Bakit ba napakarami mong sinasabi? Saksakin mo na para matapos na. Kapag nagtagal pa, darating ang mga pulis at mapapahamak tayo. Hipag, bago kayo mamatay. Pwede nyo na po bang sabihin sa akin ang lihim nyo? Bakit namamatay ang lahat ng nakakakita noon? Tito, sabihin mo na sa akin. Alang-alang man lang sa namatay kong mga magulang at kuya. Maaari ba mamatay na rin lang kayo? Kaya sasabihin ko na rin sa inyo. Ang hipag mo ay isa sa mga ibinenta ko sa nayon na ito. Ano? Masyadong liblib ang Dashan Village. Walang babae mula sa labas ang gustong magpakasal at tumira rito. Noon pa man ay mas pabor na ang nayong ito sa mga lalaki. Noong panahong iyon, kapag umabot na sa tamang edad ang mga lalaki sa nayon, at wala silang mahanap na asawa, bumibili na lang sila ng babae.
At ako ang nagbibigay sa kanila nito. Bakit hindi sila lumaban? Kasi kapag lumaban, at ako ang pinakamasunurin. Tang-tang. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi mo man lang sinabi kay Papa? Naglalakad-lakad lang po ako rito mag-isa para gumuhit. Naku po, estudyante na po ako sa kolehiyo, hindi na po ako makikidnap no. Huwag na po kayong mag-alala, ibababa ko na po. Magandang araw po, Mang. Ako po ay estudyante sa Xinhui Art Academy. Gusto ko po sanang iguhit ang magandang tanawin ng inyong nayon, para isali sa internasyonal na patimpalak. Maaari po bang magtanong, saan po ba rito ang may pinakamagandang tanawin? Kung magandang tanawin ang hanap mo, syempre sa likod na nayon, sasamahan na namin kayo roon. Talaga po, naman. Salamat po, Auntie. Nako, tingnan mo ang katawan oh. At ang mukha. Sayang at mapupunta lang sa iba. Tama ka riyan. Kung nangyari lang ito 10 taon na ang nakararaan, akin na ito. Ha 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 ha. Bitawan niyo ako, mga masasamang tao, bitawan niyo ako. Modernong panahon na ngayon, may lakas pa kayo ng loob na mangidnap ng tao. Wala ba kayong kinatatakutan? Wala na ba kayong pakialam sa batas? Batas, sa Dashan Village, ako ang batas. Sinasabi ko sa'yo, kung patuloy kang sisigaw dyan, puputulin ko ang dila mo. Naitanong mo na ba saang pamilya ito mapupunta? Kay Liuda sa kanluran ng nayon, haha. May malubhang sakit ang tatay niya. Bago siya mamatay, gusto niyang mahanapan ng asawa ang anak niya. Handa siyang ibigay ang lahat ng naipon niya. 50,000. 50,000. Naku po. Kahit kailan hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming pera sa buong buhay ko. Mayaman na tayo, ha 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 ha, mapagkakatiwalaan ba siya? Mapagkakatiwalaan. Matalik kong kaibigan ang tatay niya noong bata pa kami. Sayang lang. Ikaw na ang bahalang magturo sa babaeng ito ng mga batas dito. Walang problema. 50,000 pagkatapos nito. Pwede na tayong tumigil sa paggawa nito. Ha ha ha. Mga masasamang tao kayo. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Karma. Ang walang perang pambili ng asawa para magkaanak ang karma. Sinasabi ko sa iyo, umayos ka, kundi ay mapapasama ka. Pulis. Tatawag ka ng pulis. Tatawag ka pa pala ng pulis ha. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Aray, ang walang hiyang aswang na ito, may gana ka pang manlaban ha. Bilisan mo. Lene, hindi ka ba napapagod? Gusto mo pang tumakas Huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakbo. Hinto. Huwag kang tumakbo. Ingat po sa paglalakad. Hinto. Hahaha, ayan ang napala mo sa pagtakas.
Ah, gusto kong umuwi ngayon. Uuwi na tayo. Inaantay ka na ng tatay mo. Sasakalin kita, maraming beses na akong tumakas. Pero lagi rin akong nahuhuli. Hanggang sa makilala ko siya. Ek, isang araw ka nang natutulog. Kakadating mo pa lang sa bahay namin. Namatay na agad ang tatay ko. Sabi nilang lahat ikaw daw ang dahilan ng kasawian. Saan ka ba nagmula at nagdala ka ng malas? Bakit hindi ka nagsasalita? Gutom ka ba? Heto o. Umalis ka, dalagang taga-syudad yan. Maselan, kaya hindi niya kakainin ang mga kinakain natin. Sabi ni Mang Sun, mahina raw ang katawan mo, kailangan mo ng masustansyang pagkain. Ito, kakahuli ko lang sa ilog ngayong araw. Sariwa pa ito. Tinanggal ko na rin ang mga tinik nito para sa'yo. Inumin mo na habang mainit pa. Hay! Alam kong nanggaling ka sa syudad at kinidnap ka lang. Sabi sa akin ng tatay ko bago siya mamatay. Kung hindi ka raw magiging masaya rito, pwede kitang palabasin sa nayon na ito. Gawin ko na lang daw ito bilang kabutihan mula sa pamilya namin. Kung hindi mo gusto ang sabaw ng isda, may matandang inahin din tayo. Kakatayin ko para sa'yo ah. Iyon ang pinakamahalagang pag-aari ng pamilya natin, hindi mo pwedeng katayin. Walang halaga ang pera. Mas mahalaga syempre ang asawa ko. Hahaha, dahil sa maingat na pag-aalaga ni Lida. Unti-unting gumanda ang kalagayan ko. Nang maglaon, natutunan ko na rin siyang tanggapin. Para maikasal kami ng maayos, pinalitan ko ang pangalan ko mula Tangmeng patungong Linmeng. Mahal na mahal ko ang asawa ko. At naging malapit din sa akin ang kanyang taang kapatid. Akala ko talaga, madadala ko na sila palabas ng nayon na iyon. Pero, kapag hindi nalinaw ang gulo na ito ngayon, walang matitirang buhay. Alice, kinausap ako ng tatay ko. Kinausap na ako ng tatay ko. Sasampahan niya raw ng kaso ang buong nayon. Asawa ko. Kayo ni Xiao Tao ay walang kasalanan. Ayaw kong may mangyaring masama sa inyo. Kung malalaman ito ng mga tao sa nayon, siguradong maghihiganti sila sa'yo. Sila. Hindi sila karapat-dapat. Kakalimutan ko. Sana, ipagpatuloy mo pa rin ang pagtatago ng totoo mong pagkatao. At magpatuloy ka lang sa pamumuhay rito sa nayon. Mayroon kaming namamanang sakit sa puso, na nasa malalang kondisyon. Ito rin ang sakit na pumatay sa pangalawa naming kapatid. Sumama ka sa akin. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ko. Siguradong mapapagaling ka namin. Tayo na. Wala nang silbi iyon. Sinabi na rin sa akin ng doktor. 7 taon na lang ang natitira kong oras sa mundo. At si Xiao Tao. Nakuha niya rin ang ilang sintomas ng sakit. Pero sabi ng doktor, ang gamot ni Mang Sun, kahit na masama siyang tao, totoo namang gumagana ang gamot na yon. Kung magagamit ni Xiao Tao ang gamot ng patuloy-tuloy, malaki ang pagkakataon niyang gumaling. Yuh! Nakikiusap sa'yo si Kuya. Tandaan mo na lang lahat ng kabutihan ko sa'yo. Alagaan mong mabuti si Xiao Tao. Bata pa si Xiao Tao. Wala siyang kasalanan. Kapag 18 taong gulang na siya, alagaan mo siya hanggang sa mag-18 siya. Ang mga tao talaga rito. Gagawa ako ng paraan.
Meng, Kuya, upang maprotektahan siya, sinuot ko ang kasuotan na isinumpa. Sakitin si Xiao Tao mula pa noong bata siya. Para sa pagliligtas ni Mang Sun sa buhay ni Xiao Tao. Ginawa ko ang lahat para patawarin kayo. Pero kayo ang naghanap ng sariling kamatayan. Kaya tinanggap ko na rin ang pagkamamatay niyo. Paano naman si Zhang King? Kahit kailan hindi kanya sinaktan. Bakit siya pa na mapapangasawa ko? Bakit mo siya sinaktan? Isang aksidente lang ang pagkamatay ni Zhang King. Dapat lang siyang mamatay. Hipag, bakit may nakalagay kang plaster dito? Para takpan ang balat ko sa likod. Baka matakot ka lang kapag nakita mo. Huwag na huwag mong tatanggalin para tingnan. Naalala mo na. Ang tatay mo. Noong ikinadena nila ako, sobrang sakit talaga yun. Narinig ko sa mga kasama mo sa dormitoryo noon, na may dati kang nobyo na mayaman. Paano mo nalaman? Nang mabali ang paa niya dahil sa pagmumotorsiklo. At dahil mayroon siyang congenital anemia, kailangan niya ng transplant. Kaya lumapit ka kay Xiao Tao. Gusto mo lang siyang dalhin sa inyo. Para doon mo siya patayin. At sa pamamagitan ng body donation. Maililigtas mo ang nobyo mong mayaman. Sa ganitong paraan, makakapag-asawa ka ng mayamang lalaki. Sino ka ba talaga? Ako ay mula sa pamilyang Tang Saksizu. Tang Meng, ang panganay na anak na babae ng pinakamayamang tao sa buong bansa. Kung wala akong ganitong klaseng kapangyarihan, hindi ko magagawang makaligtas sa lungga ng mga lobo. Ang pag-aalala mo sa kapatid ko. Ellen, Mali ang naging plano mo. Pwede mo nang papuntahin ang mga tao rito. Dahil gusto ka niya. Bibigyan pa sana kita ng isa pang pagkakataon. Gusto ko sana siyang bigyan ng pagkakataon. Pero hindi niya nagawang manatiling kalmado. Kaya siya mismong naghanap ng kanyang kamatayan. ay naku, huwag na nating patagalin pa. Bilisan mo, patayin mo na siya. Mamamatay din tayong dalawa kapag dumating na ang mga pulis. Ngayon mo lang ba napagtanto? Patay tayo. Huwag kayong gumalaw, hulihin silang lahat. Kung sino man ang maglakas loob na galawin ang anak ko, kukunin ko ang buhay niya. Kamakailan, nadiskubre sa isang bulubunduking lugar. Ang isang matagal nang hindi nare-resolbang kaso ng human trafficking. Ang grupong ito ay dahil sa liblib na lokasyon ng kabundukan. Nagawa nilang makapangidnap ng napakaraming beses ng higit isang dekada na ang nakalipas. Para sa mga iligal na gawain, ang matagumpay na pagtuklas at paglutas ng kasong ito ay isang mabigat na dagok din sa mga sindikatong nagtitinda ng mga tao. Sa patuloy nating pamumuhay ng may paninindigan na hindi palalampasin at hindi susuko sa paghahanap ng pananagutan para sa komprehensibong pagprotekta sa mga karapatan ng bawat isa. Maniwala kayong maaaring maantala ang hustisya, pero hindi ito kailanman mabibigo na dumating. Bilis, kunin mo yung black bone chicken soup at penitin mo. Iyan ang paboritong sabaw ng anak ko. Huwag mong hayaang lumamig. Saka naplansa mo na ba ang mga bagong damit ni Xiao Tao? Ang anak ko, tinakot pa ako gamit ang buhay niya. Para lang tratuhin ng mabuti ang batang ito. Opo, madam.
Mama! Mama, anak ko. Nakalik ka na rin sa wakas. Sobrang nag-alala ang mama sa iyo. Sa wakas, natapos na ang 18 taong paghihirap mo. Patawad kung pinag-alala ko kayo. Ang mahalaga ay nakabalik ka. Ang mahalaga ay nakabalik ka. Siya na ba si Xiao Tao na binanggit mo sa telepono? Opo. Kung hindi dahil sa kanya at sa dalawa niyang kapatid, matagal na sana akong namatay sa bundok. Hay! Ikaw bata ka, bakit nagkukwento ka ng ganyang malungkot na bagay? Maghilamos ka na muna roon. Hahaha. Salamat po, Tito. Anong tito? Bago tayo umalis kanina, ano bang ipinayo ko sa iyo? Salamat po pa, hahaha. Magaling, mabuti, haha. Mayroon pang isa dito na hindi mo binati. Mama, oy.